Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So, ngayong araw, another update naman tayo about po politika ng ating bansa. So, ang video to is mula naman kay sa iyong araw. So, meron itong pamagat na NBI at Lacson nabuko na ang nagtatagong si Gutesa. So, yun yung panonorin natin ngayon, man. Bibigyan natin doon ng reaction and then ganun bahalang humusga. So, bago natin simulan sa iyong araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, NBA at Lacson nabuko na ang natatakong si Gutesa. So anyways, dagdag ko lang, pag-pray natin yung Cebu. Kasi nga, grabe yung napagdaanan nila sa bagyong Tino, and then yung upcoming na bagyong Uwan, sana maging safe ang lahat, and sana hindi siya ganun ka grabe yung damage, yung Typhoon Uwan, kasi super typhoon yan eh. So, ipag-pray natin yung mga kababayan natin, especially sa Luzon naman. So, again, sa yung araw, Pilipinas, like, comment, share, subscribe, start. Yari na, NBI at Lacson, nabuko na ang nagtatagong si Gutesa. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. You know, I thought of reviewing the CCTV of September 25. It was not my intention to spy on Senator Marcoleta. Baka sakali may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyang dumating. Sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing doon sa gallery hanggang sa tinawag siya 10:27 I think. Kasi ang pwede lang mag-prosecute sa kanya, DOJ or Ombudsman. Hindi siya mahanap ng DOJ, hindi siya mahanap ng Ombudsman. Kung ang intention mo ay magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon at mawala ka na. NBI at Lacson. Grabe. Yari na. NBI Iba din talaga to si iba din talaga to si Lacson, kasi hindi din talaga tatalo yan eh. Dating pulis yan eh. 'Di ba? Hindi na bago sa kanya yung mga ganyang usapin, mga ganyang bagay. So pasensya na kayo na back yung video kasi yun dinownload lang kasi natin to kasi walang internet dito sa amin gawa nung bagyong Tino. Lacson, nabuko na ang nagtatagong si Gutesa. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. You know, Tapos I wala siyang thought forward. of reviewing the CCTV of September 25. It was not my intention to spy on Senator Marcoleta. Baka sakali may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyang dumating. Sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing doon sa gallery hanggang sa tinawag siya 10:27 I think. Kasi ang pwede lang mag-prosecute sa kanya, DOJ or Ombudsman. Hindi siya mahanap ng DOJ, hindi siya mahanap ng Ombudsman. Kung ang intention mo ay magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon at mawala ka na. NBI at Lacson, nabuko na ba si Gutesa? Mawala ka na. Ang misteryo ayaw ilantad. Alam nyo, ganito lang yan, Kung ang hangad mo, mag-prosecute talaga, makapagpa-convict talaga, dapat hindi siya nawawala. Kasi ang pwede lang mag-prosecute sa kanya, DOJ or Ombudsman. Hindi siya mahanap ng DOJ, hindi siya mahanap ng Ombudsman. Kung ang intention mo ay magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon at mawala ka na. Kasi yun lang eh. Sa ngayon, nagkaroon ng isipan sa mga Nagtatago na yun kasi ewan ko kung ayusin nila yung script or whatsoever kung meron man. kababayan natin na siya lang ang nakapag-implicate kay Speaker Romualdez. Yung although kay Congressman Saldico, hindi lang siya, ang dami pang ibang nag-implicate sa kanya, nauna na. Pero ang importante rito, in-implicate niya si dating Speaker Romualdez at nag-iisa siya nakapag-implicate. Pagkatapos nawala siya. So kung ang hangarin mo is talagang logical conclusion, which is to prosecute, Tama. to convict former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ, humarap man lang siya sa Ombudsman. Kung yun ang hangarin. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot, nawala ka na? How about Gutesa, sir? May info na ba sa whereabout niya? Kasi di ba sa Baka na-alarma. 'Di ba? Yan yung tingin ng kasi syempre yung statement pa naman ni Gutesa tapos yung nag-viral pa na parang sinesenyasan lang siya. 'Di ba? May impact din ata yun. hindi siya Yeah, mahanap? yun nga eh. So, walang balita kay Gutesa. And that's the reason why, I thought of reviewing the CCTV of September 25. And yung sinasabi niya na inispyan ko siya, hindi yun ang dahilan. Gusto ko lang makita, kaya pinareview ko yun para makita ko, baka sakali may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyang dumating. So, incidental na lamang yun na sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing doon sa gallery hanggang sa tinawag. At saka yung CCTV, this is a public place, yung Senado. Huwag tayong magtaka. Alam na natin na merong CCTV dyan. Kayo Tama. 'Di ba?
public place yan, may camera dyan. And then, kahit sino sa inyo, pwedeng i-access yan. Di ba? Kung meron na silang gustong malaman. Nagalit pala. Mismo na monitor nyo kami pag dumarating na kami, di ba? Kaya minsan nakaabang na kayo sa second floor. So this is an open area. Obviously, sincere yung efforts to locate him, ano? Kasi yes, to clarify yung kung meron siya idagdag niya, no? So importante yung kanyang presence kung meron siya maidadagdag pa sa kanyang nauna ng pinahayag. At saka concerned din kasi hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya. May mga claim na nasa marine compound, hindi naman pala. At saka parang gusto ko rin malaman sa kanya, sino ba talaga yung naggawa ng affidavit mo? What we need, Gutesa, yung magko-corroborate whether it's... Oo nga pala, yung affidavit niya kasi, yung fake yung affidavit niya. Parang isa yun sa malaking pagkakamali niya. So siguro nataranta yung Gutesa na yun. I Other don't know. witness or whatever documentary evidence na mayroon siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, baka hindi mag-hold water. Minsan ang mga taong biglang lumalabas, mas nakakagulat kapag bigla ring naglalaho. Pero paano kung ang taong yun ang nagbunyag ng isang mabigat na sikreto laban sa isa sa pinakamakapangyarihang pangalan sa politika ay basta na lang naglaho sa ere? Ang tanong, saan na nga ba si Orly Gutesa? At bakit nila nag-uunahan ang lahat para sabihing wala silang alam? Unang pala. Parang ano kasi yan parang yun nga, yung napag-iisip-isip ng mga kababayan din natin na pakulo lang or ano lang siya, anong tawag dyan, pang-intriga lang. Diba? Or baka daw merong kasunduan na mag-appear ka lang dito tapos bigla kang mawala. Ang ano nga, diba? Kasi for example like that, bigla siyang may siniwalat. Dapat hindi mo na siya pauwiin, diba? Pauwiin. Dapat i-hold mo na siya. Diba? Kasi halimbawa ganyan, nagbibintang ka na lang tapos bigla kang mawawala. Ano yun? Para iwang hanging yung mga tao na nakikinig sa mga pinagsasabi mo without mga evidence talaga. Puro lang, boka lang or tok lang, di ba? Ang paglitaw ng misteryosong testigo. September 25, Blue Ribbon Committee. Tahimik ang Senado hanggang sa ipinakilala ni Senator Rodante Marcoleta ang isang lalaking halatang kinakabahan pero determinado, retired Sergeant Orly Gutesa. Sa isang iglap, binulgar niya raw kung paano siya naging security consultant ni dating Representative Elizalde Co at kung paano naghatid siya ng maliit ng pera umano kina Co at House Speaker Martin Romualdez. Mabigat. Ito din yung parang ginaguide ni Senator Marcoleta. Pero totoo nga ba? Pero ilang araw lang matapos ang pagsabog ng testimonya, naglaho na si Gutesa. Wala nang sumunod na hearing, walang follow-up, walang update. Ikalawang bala, NBI, walang alam. Sa istorikon ng One News, aminado si NBI officer in charge, Lito Magno. Sa ngayon wala talaga kaming alam kung nasaan siya. Na ayon pa sa unang trabante, NBI nga kay Orly Gutesa. Ayon sa kanya, tanging papel lang daw ng NBI ay suriin ang notary affidavit ni Gutesa kung saan napatunayang peke ang pirma ng abogadong si Atty. Pechi Rose Espera. Ibig sabihin, ang mismong dokumentong ginamit ni Gutesa para idiin sila Romualdez at Co hindi lehitimo. Therefore, kung peke ang pirma, peke rin ba ang buong salaysay o sadyang may gustong magpabura ng katotohanan? Pwede din, parang ano din pala siya, parang pwede din siyang gamitin strategy. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Parang ano lang naman siya, parang what if lang naman. Hindi talaga siya yun yung reason kung bakit ganun yung ginawa nila. Parang what if lang ba or yun nga, what if. Yung bala, Lacson, may bayad ng pagdududa. Dito pumasok si Senator Panfilo Ping Lacson. Para sa kanya, isa lang sa lahat ng testigo ang direktang nagdikit ng pangalan ni Romualdez sa flood control scam. Iyon, si Gutesa. At ngayon siya rin ang tanging nawala. Kaya't iniutos ni Lacson ang pagre-review ng CCTV footage ng Senado noong araw ng testimonya. Sino ang kasama ni Gutesa? Sino ang naghatid? Sino ang kumuha pagkatapos? Marami. Nako. Tapos parang, yun nga, yung sabi sa intro na tauhan ni Marcoleta.
Aray Tanong, ko. pero kakaunti ang gustong sumagot. Pero na makita ni Lacson na staff ni Marcoleta ang sumundo kay Gutesa bago ito tumistigo, lalo nang lumalalim ang misteryo. Spy daw? Hindi, paliwanag ni Lacson. Public space ang Senado, CCTV yan, hindi espiya, katotohanan yan. And yung sinasabi niya na ini-spyan ko siya, hindi yun ang dahilan. Gusto ko lang makita, kaya pinareview ko yun para makita ko, baka sakaling may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyan dumating. So incidental na lamang yun na sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing doon sa gallery hanggang sa tinawag siya 10:27 I think. But he stayed. Tsaka parang dalawang senaryo kasi yan eh. I think may dalawang uri ng pag-iispiya. Yung nag-iispiya ka lang na parang ini-stock mo lang yung tao ng para lang sa sarili mong pleasure or whatsoever. At yung parang tinitignan ng tao kung ano nga ba yung mga nangyayari sa paligid. Especially, parang may tao dyan na involved dun sa investigation. Which is yun nga, si Gutesa. Diba? He arrived at around 8:27. At saka yung CCTV, this is a public place, yung Senado. Huwag tayong magtaka. Alam na natin na mayroong CCTV dyan. Kayo mismo na mamonitor nyo kami pag dumarating na kami, di ba? Kaya minsan nakaabang na kayo sa second floor. So this is an open area. Ikaapat na bala, ang katahimikan na nakakabingi. Wala raw sa ilalim ng proteksyon ng Marine si Gutesa, sabi ng Philippine Navy. Wala sa Witness Protection Program, wala sa radar ng NBI, wala sa kamay ng Senado. Kung gayon, nasaan siya? At kung wala siyang tinatago, bakit siya biglang nawala pagkatapos ng pagbubunyag laban sa pinakamalaking pangalan sa bansa? Therefore, Nagkamali-mali na eh. siya o baka siya mismo ang gusto ng manahimik? The Philippine Navy has denied Pwede din yun na parang umatras na yung bayag niya kasi yun nga yung mga nangyayari ng mga nakaraan na sobrang I think nagisa talaga siya dun sa ano, 'di ba? Nagisa talaga siya pare. 'Di ba? Parang nagkandam mali yung mga statement niya. Ginaguide pa nga siya ni Marcoleta, 'di ba? Na parang bang siya mismo yung nandun sa sulat na yon pero parang wala siyang alam sa sulat na yon. Parang ganun yung nangyayari. Parang lang naman. Ewan ko, kayo na lang din ba ang that whistleblower Orly Regala Gutesa is under the protection of the Philippine Marine Corps. Ito ang misteryo ni Gutesa. Habang lumalalim ang investigasyon, mas lumalabo ang larawan. Sino ang totoong biktima? Sino ang sinungaling? At sa isang bansa kung saan madalas nawawala ang mga naglalakas loob magsalita, ang tunay na tanong ay hindi na kung nasaan si Gutesa, kundi bakit tila ayaw ng sistema na mahanap siya. Mateo 11 verse 28. Lumapit. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin sa comment section. So, again, ang video to is mula kayo sa yung araw sa supportan nyo. Yan, original video link in the description box below. Tapos yun, panoorin nyo, subscribe nyo rin. Tapos, yeah, original video link in the description box below. So, kita nyo naman yun. Parang may ano pala, may sinabi pala si Marcoleta na parang ini-spy daw siya. Which is yun nga, nagre-review lang naman si Ping Lacson daw ng ano, CCTV. Pero for me naman may pagka pang-i-spy nga naman talaga yung ginawa ni Senator Ping Lacson doon ano. Pero I think pwede niyang ilusot yun sa part na ayun nga si Gutesa yung hinahanap niya, hindi si Marcoleta, sadyang nagkataon lang. I think pwedeng gawing ano yun, 'di ba, na parang dito ako eh. Pero especially sa mata ng mga DDS, yun din yung titingnan nila dyan na parang uy, nang-i-espiya ka, bawal yan ha. Or ewan ko kung may bawal ba talaga dyan. Kasi yun nga, as Senator Ping Lacson, diba, private space naman yan, Senate yan. Tapos yun nga, CCTV, hindi naman yan ano, sa kwarto mo, loob ng kwarto mo or office mo. Diba? Kumbaga, may maraming posibleng makikita sa'yo sa lugar na yan. So, yun yung parang pinanghawakan ni Senator Ping Lacson na parang panong pang-i-espiya yun. So about naman doon kay kay Gutesa nga, 'di ba? Iba din yung story na yun talaga kasi syempre nung una naman nating nakita talaga si Gutesa parang kahit sino eh. O ewan ko na lang sa mga DDS kung maniniwala sila doon. Pero for us talaga parang ano ba yung klaseng statement na yan, 'di ba? Like ikaw mismo hindi mo alam kung ano yung mga pinagbabasa mo, 'di ba? Parang hindi nag-aakma ba? Yung mga sinabi ni Senator Marcoleta na handa na daw yung draft or whatsoever. Tapos, yun nga, biglang sasabihin na, nagkandamali, di ba?
So, may mga defend naman yung ano dyan, mga DDS na kinakabahan. Pero, iba pa rin pare. Di ba? Ikaw kasi, kapag nandyan ka na sa point na gusto mong isiwalat, kahit man lang, kahit papaano, di ba? Parang, ano, meron din kasing dalawang uri ng pagbabasa eh. Yung unang pagbabasa, yung binasa mo mismo, yung binabasa mo, na nandun ka mismo. At yung pangalawa, yung binabasa mo, yung babasahin mo, 'di ba? Na binabasa mo lang. 'Di ba? Mahalata nyo naman 'yan eh. And then yun nga for me, parang lumalabas na yung binabasa ni Gutesa is binabasa niya lang talaga. Parang wala siyang kaalam-alam. Tapos dagdagan pa nung may nakita tayo na may pa-signal-signal pa. Dagdagan pa natin yung ano, yung fake affidavit na ano, kay notaryo na pirma. 'Di ba? So doon pa lang, medyo may problema talaga kay Gutesa. And then, siguro, kinakabahan na si Gutesa doon. 'Di ba? Si Senator Marcoleta nga yung ano eh, binabakbakan ngayon dahil, yun nga, parang, uy, bakit dinala mo yan dito na fake pala yung notary, mananagot ka dyan. May mga ganyan nang banat laban sa kanya, 'di ba? What more na lang si Gutesa na siya mismo yung tao na nagdala nung sulat na yun na fake yung notary, 'di ba? Tsaka, sobrang iba din yon na as Senator Marcoleta, ikaw mismo, 'di ba? Ikaw mismo, Marcoleta, hindi mo ba i-double check yan, yung notary na yan, kung fake ba yung pumirma niyan? I know for sure, marami naman kayong kakilalang abogado, 'di ba? Pwede ba namang, Gutesa, pwede bang ulitin mo yung statement mo. Tapos may kakilala kong abogado, yun na lang, doon ka na lang notary para to make sure lang kasi baka sa akin babanda yan. Walang ganun. 'Di ba? Paano kung bait lang pala si Gutesa, kinagat mo agad. Kakapahamak mo pa yan. 'Di ba? Pero na lang kung yun nga yung nasa isip-isip ng taong bayan, natanim lang yung witness na yan. 'Di ba? Mamadaliin mo talaga na parang script na may defensorata yun whatsoever. 'Di ba? So, anyways, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin sa comment section. So, again, ang video to is mula kay sa iyong araw. And then, yeah, Pilipinoisis, like, comment, share, subscribe. Pilipinoisis.